So, tawagin niyo na po yung mga napresenta niyo na ng Yusana kahit di pa yan nagpe-pay in pero interesado, wala lang pera. Papanoorin niyo na po para magsimula na siya. Para maka-invite na siya, makabenta siya ng product at magkapera at maka-join na. Di ba? So, this is open for everyone. So, I highly suggest that you invite your upline, downline, crossline associates. Kasi ang speaker natin is isa sa mga pundasyon ng Yusana Philippines. Grabe. Income pa lang niya, 5,000 po let's on a Sunday. Soon to be Diamond Director na to. Grabe. Ayan. So, I'm sure, hindi ko na to kailangan masyadong ipakilala. Pero, financial advisor, literal kasi nagtrabaho siya sa bangko. Siya yung isa sa mga literal na financial advisor, hindi yung mga insurance. And he's one of the mentors of mentors natin kasi nag-start siya sa Yusana nung opening talaga ng Yusana. So, hindi ko na ito patatagalin. Let's start. So, let's welcome our mentor, Mike C. Hello, good evening. Can you hear me? Okay lang ba type natin one kung naririnig ako? Loud and clear, mentor. Loud and clear, okay. So, okay lang ba makita ko lang din kung saan ba tayo, mga taga saan ba? Type nyo nga kung saan ka located ngayon. Yan, syempre alam ko si Coach Nenet ay from Binyan, Laguna, si Amor ay from Cebu. So, meron tayo may mga from Mandaluyong, Laguna, Batangas. Okay, so we are national level. Nasa national. Meron bang mga nasa ibang bansa? Wala naman. Wala naman. Okay lang yan. Next time. Baka matulog pa sila. 'Di ba? Okay, so, siyempre before I start yung aking topic, I see a lot of new people dito. So, siyempre, first of all, welcome. Welcome sa mundo ng mga payaman, 'di ba? Welcome sa, sabi nga nila 'di ba? Healthiest, happiest, wealthiest family on earth, 'di ba? Which is nandito tayo sa Isana. And so sa mga hindi pa, I'm not sure kung meron ba dito na hindi pa member, hindi pa associate. It's okay, you can attend para at least alam mo where, 'di ba? Alam mo how, paano natin siya gagawin, paano natin siya sisimulan. And again, since marami ako nakikitang new faces, yan, mag-share muna ako ng aking background. So actually may mga na-mention na si Coach Nixie. Kita naman yung slide ko, no? Ayan. So I am Michael Vincent C, your Ruby Director. And tama si Coach Nixie. Ang background ko is more of banking, finance. I took up management of financial institutions from LaSalle. And meron din ako certificate in investment management sa Asian Institute of Management. And then work with China Bank before. And then syempre, through the process of developing my business in Usana, di ba, may mga nakuha tayong mga certification like Certified Life Coach and Certified Financial Planning Professional. In Usana, ayun, syempre, since I've been with Usana since 2009, so more than 10 years na ako with the company. Since 2011, I was a million peso achiever, multiple travel na rin, etc. etc. Hindi ko na isa-isahin yan, but, di ba, para lang makita natin yung possibility na tayo din ay makuha natin yung success natin yun sana. I'm showing this not to impress again, but para makita natin, but to express, di ba, what's possible in this business of na sinimulan natin. And so, how I know na if I can do it, you can do it, 'di ba? Most of the people kasi ano yan solved na Maganda yung company, maganda yung products, pero madalas ang kalaban yung tinatawag nating limiting belief. 'Di ba? Limiting belief in terms of personal, 'di ba? Kaya ko ba 'yan? Baka sila lang 'yan. Hindi naman ako salesy, hindi naman ako into marketing, hindi naman ako mahihain ako, ganyan-ganyan. Don't worry, kami din, 'di ba? Majority sa amin ganyan lang din nagsimula. I started Yusan at age 22. Very, ano pa lang, maiksi pa lang ang work
experience around 1 year that time. And then syempre, during the process of building my business, I was actually doing it part-time at first, mga 10 months part-time. So 2.5 years ako nakapag work with China Bank. And after that, syempre, sabi nga nila, I fired my boss, di ba? And retired na sa employment, di ba? Retirement doesn't mean wala ka nang gagawin. Retirement means you own your time, di ba? Control mo yung oras mo, control mo yung time mo. So again, I started this 22 years old, walang capital, walang business background. Most people kasi pag naririnig yung pangalan ko, feel nila, ano na marami ng background sa pagbi-business. Pero actually, Usana is the first product na na-market ko sa my whole life. And yan, why? Because diba, that time, I was very shy and introvert. Di ko talaga siya linya, yung pagbi-business or yung pag-communicate with people. Diba? Actually, it's not about sales. It's more of communicating. I'm not into communicating that time. Tahimik talaga, literal. And sa nakikita ko dito sa mga naka-video, mukha namang hindi mga mahiyain. 'Di ba? 'Di ba? So, kaya nyo din. Kung nagawa ko, kaya nyo din. So, ayun, ito yung aking ayun, life again. Before Usana, China Bank. I was working with China Bank. Most probably familiar kayo dyan. Ito yung buhay ko that time, 'di ba? Gigising every day, 5:30 in the morning, 'di ba? Sa nakikita ko, actually, one of the reason why I talagang minaximize ko yung Usana business ko is because of this. Parang hindi talaga ako morning person. Meron ba dito yung tipong excited magising every day at pumasok sa work, mag-commute? Meron ba dito? Type nga natin yan. I'm sure walang magta-type, di ba? So, I'm sure if there's an opportunity na pwede natin gawin, 'di ba? Na legal, ethical, moral, marami ka pang pwedeng matulungan. And at the same time, you're helping yourself then becomes more successful, financially successful. Why not, 'di ba? And yun nga, 5:30 in the morning gigising, 6:30 alis ng bahay, 2 hours biyahe, 1 to 2 hours biyahe yan. And ayan, yan talaga yung aking life. Tricycle, jeep, tapos bus. Diba? Sa mga taga Mandaluyong, not sure kung may nabasa akong Mandaluyong. Ayan, kung familiar kayo sa Kalentong, ayan, magji-jeep ako dyan sa bandang Kalentong, papuntang Shaw. Then magbabas ako dyan, papuntang Ayala. That time, may bus pa Ayala. Buti na lang wala na ako sa China ba kasi kung hindi, from Ayala EDSA, lalakarin ko papuntang Paseo de Rojas. Grabe, everyday, di ba? Grabe yun. So, so yan, before Usana, may mga plano din naman. Ang joke ko nga lagi, parang ginulo ng Usana yung aking plans. Pero in a good, ano naman, in a good positive way. Ito yung plano ko before, mag-take up ng MBA, mag-take ng mga certification like CFA, which are very expensive. But, 'di ba, dahil alam ko ito talaga yung track eh. Ito talaga yung roadmap ng employment. If you really want to grow, very career-oriented ka, kailangan mo talaga mag-aral, mag-aral, mag-aral para to get ahead faster than yung mga kasama natin from the work. And ang good news, 'di ba, a few years ago, ni-research ko ano na ba status ng mga CFA, kasi to get the CFA certification, Chartered Financial Analyst kasi yan, para mga CPA, pero CFA is international, i-recognized. Ano yan, nasa 300,000. Kasi 50,000 per exam, tatlong exam, so that's 150,000. If you want, medyo tumaas yung chances mo na pumasa. Siyempre, mag-review school ka, which is another 50,000 per exam. So, total, again, 300,000. And yun, nung chinek ko, ayan, 1 to 3 years experience. Kunwari, nag-work ako ng 1 to 3 years, average sweldo is 484,000. So, divide nyo na lang yan per month. Pag 8 years or more experience, nasa 853,000. Wala pang 1 million per month. Per year, sorry. So, buti na lang. Sabi ko ay, buti na lang nag-Usana. And so, why did I join Usana? At first talaga is the products. Diba nakita ko yung comparative guide. It made the big difference sa akin. Kasi yun nga, marami na rin nag-invite sa akin before. Siyempre, lahat naman niya sasabihin, they're the best. Diba? They're number one. Diba? At marami na din daw yumaman, naging successful. Pero yun nga, in Usana, I saw
the comparative guide, nakita ko number 1 si Usana doon. Sabi ko sa sarili ko, worst case scenario, healthy ako, healthy pamilya ko. Tama? And yun nga, family kasi namin, family ng sakit, di ba? As in name it, meron sa aming Alzheimer's, dementia, meron sa aming hypertensive, diabetic, may cancer. So, yun nga, iba-ibang cancer. So, talaga nasa ano na namin, nasa dugo and nasa genetics namin. And yun, so I know the value of health. Naghihirap kami because of health. Father namin, imagine na lang, tatlo kaming magkakapatid, nag-aaral sa Lasal, tapos pandit na pamilya namin, nagka-problem yung health. Eventually, nagka-problem yung kidney, nag-dialysis 3 times a week, nasa clinic to do the dialysis. So, hindi na talaga na-operate na maayos yung negosyo. So, parang ang nangyari, naging scenario, first year namin, hatid sundo pa yan. Diba? Yung mga ganun, yung mga tipong ganun, hatid sundo, may driver, may yaya. Diba? And then after a year, ayan na, unti-unti, wala nang driver. Ako na yung nagdadala. At a very young age kasi marunong na ako mag-drive. Mga 30 years old kasi nga talagang may mga driver, pag walang ginagawa, yun, tinuturuan kami. And then father namin, ganyan din. And ayun, and then, after a year ulit, wala na, pati yung sasakyan na wala na. Commute na lang kami, nagje-jeep, 'di ba? So, ayun, kaya I know the value of health, 'di ba? Pwedeng okay ka right now, pero if may nagka-problem sa health sa family, and especially if you want to really save them, 'di ba? Gusto mo talaga na, 'di ba, matulungan talaga, andyan sila, ma-prolong yung buhay nila, and you'll do whatever it takes. And that time talaga, unti-unti nawala lahat. Mga property, rest house, ganyan. So, if you're right now doing Usana for the product, good, 'di ba? Make sure eventually you have the budget na mapatik na yung mga products sa family, sa buong family. So, we know the cost of health. So, ayun, in terms of the business, why I started, ba't ko siya sineryos? Because of Mentornat. Diba? Mentornat kasi dati siyang room boy attendant, hindi tapos ng college, fast food crew, former fast food crew. Pero that time, he was earning 60,000 a month. Hindi naman gano'ng kalaki yan yung 60,000 a month. But for me, that's big na, especially if you're in the banking industry. Magkano lang naman ang sweldo namin that time, 10,000. And for us to earn that much, 60,000, it will take us siguro mga 15 to 20 years. True story yun, di ba? I'm not sure kung may mga taga-bangko dito, di ba? Siyempre, hindi naman lahat. Baka yung iba, sobrang blessed, di ba? O may galing talaga na hindi normal, di ba? So, pero in average, mga 15 to 20 years to earn around 60,000 a month sa aming field before, which is sa banking industry na. And ayun, mentor Nat is the person talaga na nag-inspire sa akin to really grow this business. Right now is one of the top, alam natin, was one of the top income earner of Usana, have earned na more than 200 million in this business for the last 10 to 15 years. But again, disclaimer, 'di ba? It comes with hard work, okay? Trabaho po 'yan. Negosyo po ang Usana. Hindi po kami yung I'm sure walang nagsabi sa inyo na kahit wala kang gawin yayaman ka dito. 'Di ba? Kasi ang maganda with Usana, with our team, next gen talaga in terms of values, uh, meron tayo and ayun, masasabi ko, 'di ba? Meron siguro mga hindi, 'di ba? Pero masasabi ko may integridad, 'di ba? Na sasabihin talaga namin ano yung kailangan natin para maging successful, which is hard work talaga 'yan. But, 'di ba, ito na yung masasabi ko na pinakamadali sa lahat ng mahirap para tayo maging successful. Okay? Ito na yung pinakamadali sa lahat ng mahirap para tayo maging successful. So, we need diligence, we need the right system, um, and then, ayun, I saw you Sana's Godly direction, di ba? I believe kasi God has a bigger plan for us than we have for ourselves. Kailangan lang talaga na maging, makinig tayo sa Kanya. We need to really um, maramdaman yung presence niya, di ba, sa atin. And yung sana yan talaga, I saw this as, alam mo yun, I have all the reasons not to do yung sana that time. Walang pera,
mahiyain, medyo negative talaga sa ganitong industriya. But nung gabi, hindi ako nakatulog. Sabi ko, uy, mukhang kailangan ko ata mag-join dito. Diba? So talaga na hindi nakatulog, but yun, nagawa naman ng paraan. The next day, talagang first time in my life nangutang just to, 'di ba, to start Usana. Yung pinakamaliit pa, yung nakuha kong package kasi yun lang yung kaya ko that time. And yun, rat race, I believe, familiar tayo with this, 'di ba? I'm not saying naman na ito mangyari sa atin lahat, pero majority talaga, 'di ba? We know na lahat naman tayo eh. Wala dito sa room na to na hindi hardworking. Tama? I believe, 'di ba? Basta nagigising ka everyday para magtrabaho, hardworking ka, 'di ba? Wala naman siguro may tambay ba dito, 'di ba? Anyway, hard worker tayong lahat, 'di ba? And syempre, when we work hard, we earn the money, we pay the bills, 'di ba? And syempre, we spend. Syempre, hindi naman pwedeng hindi ka magbabayad sa commute or sa pagkain mo, sa pang-araw-araw mo, 'di ba? You pay bills, you spend more, 'di ba? Kahit pa ganon kagaling tayo save ng money, konting emergency lang 'yan. Konting alam mo 'yon, yung tipong masira lang yung kotse or yung aircon o kaya yung something sa bahay. 'Di ba, kailangan nating ayusin 'yan and it will cost us money. So kahit 'di ba, imagine mo na lang yung 6 months mong inipon, 1 year mong inipon, 2 years mong inipon. Meron nga dito 11 years niyang inipon, ilang buwan lang ubos kaagad. Si Doc Edu, alam niyo yung kwento niya, 'di ba? 11 years nakapag-ipon ng 2.5 million, 'di ba? Bibihira 'yon sa isang ordinaryong tao, 'di ba? Pero in 3 months, ubos lahat 'yon. Lubog pa, hindi lang ubos, ubos na ubos. As in, 2.5 tapos parang naging utang niya, 5 million. Ayun, so lack savings, hard work. So ganyan nangyayari sa atin and ano yung pwede natin gawin? Actually, yung iba, pay bills, spend money, wala na tayong ano diyan magagawa, emergency, wala na tayong magagawa sa lahat 'yan, eh. Pero ang pwede natin magawa is to earn additional income, 'di ba? And to earn additional income, like you sana na exponential yung potential, exponential income, hindi siya yung tipong monthly, 5,000, additional 5,000, 10,000. Dito, it will start small, yes, pero it will grow talaga as you grow yourself and grow the business. Yung tipong magugulat ka na lang, in the next 6 months, may extra 50 to 100,000 ka na. In the next 1 year, may extra 100 to 150 ka na. Yung ganong klase, hindi yung, alam mo, slowly, di ba? Pero again, pabalik tayo, it comes with the right system and hard work para ma-achieve yung ganun. Ang good news, we have NextGen, we have our team na mag-guide sa atin step by step. Ang goal lang talaga natin is at first is to be present sa mga trainings like this, sa mga events. And eto sabi ko ito yung isa sa mga talagang nakahit sa akin. Tama sabi dito, if you really love your children, get a business, not a job. Because when you die, your children cannot inherit your job, but they can definitely inherit your business. I'm not saying naman na mag-resign ka ngayon, 'di ba? Kailangan pa rin natin 'yan, 'di ba? But make sure if kung gaano tao ka seryoso sa ginagawa natin outside sa work, dapat ganoon din tayo ka-seryoso in terms of building our business kasi ito long term, ito sa'yo 'to. Ito pwede mo ipamana 'to. Tama? Um, ayun, sabi ko nga that time, yes, sabihin na lang natin mag-work ako for the next 30 to 40 years sa work. Okay naman yun. Mapopromote naman most probably ako for that next period, 'di ba? That years. Pero 'di ba, at the end, pag tinanong ko yung boss ko, "Boss, pwede ko bang ipalit yung anak ko dito sa position ko?" Hindi pwede. Saan siya magsisimula? Dun sa pinakamababa. Tama, grabe, 'di ba? So, which is gano'n naman talaga kasi, 'di ba? Gano'n ang buhay outside. Pero with you sana, you can develop this in such a way na pwede mo siyang pamana. Kaya make sure, 'di ba? Simulan starting this business, maganda gawin mo yung tama para at least, 'di ba? Meron kang ipapamana, 'di ba? What happened when I decided to improve myself and talagang consistently talaga
grow my Usana business. So first 1 month, 2 months, sa totoo lang, naging pasaway din. Di ko siya ma-advise, naging seminarista, pero hindi naman talaga totally ginagawa yung business. Meron bang ganun dito? Yung talagang nag-a-attend naman, pero hindi naman talaga ginagawa. Sino aamin, di ba? So yun nangyari sa akin mga 1 to 2 months. Pero eventually, dumating yung time, winanawan ako ni mentor na inakbayan ako. Actually, hindi siya formal. Inakbayan niya lang ako. Tapos, oh, Mike, kamusta ka na? Blah, blah, blah. Ganyan, ganyan. So ako naman, nag-share. And then, ay, parang biglang wake up call lang din. So, eventually, nag-invite na. Sinimula mag-invite. Na-dispose na yung product, yes. Pero yun nga, that time, siniryoso na siya. And ayun, third month in the business, I was able to earn 8,000 in a month. The next month was 12,000. And fifth month in the business was, ingan, nasa 40,000 na part-time. After work lang siya. And then after 10 months, ayun, I was averaging 100,000 na. So, again, hindi siya during free time lang, okay? Hindi siya during free time lang. Talagang I set, as in talaga literal, 5:30 after work, Usana time na yan. Yung ganun. Di after work, hindi ako papayag na hindi dumaan ng office. Diba? Actually, you're very lucky right now kasi nung panahon namin, kailangan talaga sa office mo dadalhin, Makati office mo dadalhin yung mga guests. Whether that's nasa Laguna, Bataan yan, nasa Quezon City yan, diba? Kailangan mong dalhin sila sa office. Eh right now, grabe, you're very lucky. Diba? Nasaan kayo? Nasa may mga taga Batangas, may taga Laguna, na nandito tayo ngayon presently attending this. Which is pwede rin natin gawin once we share Usana, di ba? Mag-present tayo online. So, ayun, may mga tao nagduda, nagpaka-mic, totoo ba talaga part-time yan? So, and I was earning that time 13,000 monthly basic salary ko yan, minus deduction. Quincenas katapusan was around 4,700. So, wala pang 5,000. Diba? Quincenas katapusan. So, wala pang 10,000 a month. And in Usana, yun nga, part-time, so around 100,000. Again, to impress, but mapakita lang na, diba, kahit part-time, you can generate this income. Diba? And hindi yan gano'ng kalakihan, but, eto yan hindi yan gano'ng kalakihan, honestly. Especially compared sa ibang mga nag-Usana. Pero at the same time, sa outside, diba? So, sa pagnenegosyo, diba, may kilala ko, may water filling station, pero nasa 20,000 yung income per month. Meron akong kilala na, alam mo yun, ang laki ng mga puhunan sa mga negosyo, pero magkano lang talaga kinikita. Pero with you sana, dito part-time, sila, ang operation nila, diba? Alam natin yung operation ng mga negosyo. Buong araw yan. And hindi lang may mga empleyado pa yan na pinapasweldo. So eventually, ayun, everything will follow na lang. Isa sa mga naging goal ko was to provide comfort sa pamilya kasi nga nawala sa amin lahat eh. So ang una kong binili was a second hand na adventure para mga nasa 1990 plus sa lubang luma, ano na yung mga pintura pero kinuha ko siya, binili ko siya yun nga for additional comfort sa pamilya. Pero hindi naman kaagad kaya kaagad kailangan sports car eh. Di ba? Hindi naman kailangan ganun. Pwedeng ingat, pwedeng simple car lang na para from point A to point B, makapunta na mas maayos, mas komportable. And eventually, di ba, mag-upgrade naman yan. Eventually yun, bininta, tapos binili ng sakyan, and eventually, additional na yung sa. So, maganda, it's all Usana, di ba? After resigning, wala na akong ibang ginawa, kundi Usana na lang. And then, syempre, mga travel goals. So, sino ba dito yung mga may wedding goals? Ayan. Diba? So, ayan. And again, masasabi ko na talagang Usana, Usana, ano yan, from Usana income. Kaya nga madalas pag tinatanong ko, Mike, magkano ba nagastos mo dyan? Diba? Sabi ko, 35,000. That time. Magkano lang, ayun, hindi, tama ba? Tama nga yan. 40,000 yan. Paano nangyari 40,000? Because, di ba? Or yun nga, yung iba,
Ito, yung mga sakyan, lahat yan. 52,000 lang yan ang halaga. 'Di ba? Kasi lahat yan, ang galing lang yan sa negosyo natin na Isana. Pero again, na trinabaho, trinabaho. So, yung mga family travel, with the family. And syempre, very important din yung health. Yung natulong niya sa akin pagdating sa health. So right now, wala ng pimples. Actually, wala na rin salamin. Ito is more of radiation na lang. Para hindi masakit sa mata. Eh, syempre, sa inyo na-join ang 28-day fat loss challenge. Pa-type naman dyan, fat loss. Diba? Meron ba dito mga nag-join ng fat loss challenge? Yes, Batanes. Tama po yun sa Batanes po. Diba? Actually, yung mga photo, video namin, dream trip nila ang Batanes na ibigay namin sa kanila yon. Parang incentive dahil sila yung nag-shoot sa amin. Yan. Oy, dalawa lang nagpatlos. I think si Coach Nene din nagpatlos. Pero yun, make sure talaga ay ah maka-join tayo. Most people kasi feeling nila, ay, di naman ako mataba. Pero magugulat ka, try nyo mag-in-body. Sigurado ko, merong mga taba-taba dyan na nakatago. Tama? Ang worst case, visceral fat. Diba? Yung mga tinatawag, yung visceral fat for me, itawag dyan silent killer. Yung tipong di mo alam, pero, ala, magugulat ka na lang. So, syempre, eventually, naging gold director din. 2 years in the business, I became a gold, 24 years old. That time palitan was 46 pesos. So, that's 184,000 lang. Less tax, 165. Ngayon, umabot na yan ng 200,000 because of palitan natin. And in my organization, di ba, marami na din talaga nag-grow into gold, ruby, emerald, diamond. So, ang maganda dito, ikaw yung channel of blessing. Di ba? Sa mga tao sa organization. And yeah, doing Yusana, I realized, di ba, it's not about the money. It's more of the time din na pwede nating ma-save. And during pandemic, yan talaga yung aking na take advantage, yung time flexibility ng negosyo natin. So, naging, di ba, house husband. House husband. Hindi pares kami. Di ba? Housewife, house husband. Kasi nga medyo siguro mga 70% of our time is taking, 'di ba, care of our baby. And ayun, my family. And then syempre maganda, hindi lang ako, marami pa. So, ayun, so yun yung aking konting quick glimpse of yung journey ko in the business. So dito naman next natin ay ito na, yung ating pinaka topic for tonight. Okay, I hope kahit paano dun sa part na yun may mga natutunan na din tayo. So, again, this is a basic training for new and kahit na old associates, 'di ba? Why kasi in this business, syempre iba very important yung every now and then nire-refresh natin yung sarili natin. Kasi most of the time, alam naman natin, dalawa yan, is either alam natin, hindi natin ginagawa, or alam na natin before na nakakalimutan lang natin, na kailangan lang natin ulit ma-remind. And ito pa, number 2, if alam mo na to, make sure alam mo na siya in such a way na naituturo mo na siya sa organization mo. Okay? Kasi pwedeng sabihin natin, ay coach, parang nga, acne na nga, di ba? Alam ko na yan. Pero ang question, naituturo mo ba? So, sino dito yung acne na? Di ba? Yan. Ang question, naituturo mo na ba siya? Di ba? Yun yung goal natin. Maituro siya sa organization natin. Kasi the faster they learn, the faster they grow, the faster then na potentially mag-grow yung organization natin, yung business natin. So anong tawag dito? Success process, your getting started guide, building foundation to create lasting result. So very important yung tinatawag nating building foundation. Kasi paano foundation? Kung familiar tayo sa construction, meron ba dito mga civil engineer? Type nga natin dyan, ako yun. Ayan, civil engineer, wala. So, yun nga, kung familiar tayo with construction business, di ba? Bago pa lang itayo yung building, meron nang nakalagay dyan, soon to rise. Di ba? Meron, familiar, soon to rise. Tapos yung picture ng
building na itatayo nila. And then, alam mo yun, napapansin natin, parang few months na siya, 6 months, 1 year, pero wala pa rin nag-rise, wala pa rin mata yung nag-building. So, ang hindi natin alam, at the back pala ng mga billboard, ng mga tarpaulins na yan, na soon to rise, merong dinidig yan. May hinuhukay yan na tinatawag nating foundation. And may certain, ano yan, lalim yan, kung gaano kataas yung itatayo nilang ah building, dapat may certain lalim din yung foundation. Kasi kung hindi, konting lindol lang yan, pwedeng tumumba. So sa atin, may tinatawag din na foundation. Ano yun? Yung learnings. Diba? Kaya dito, we need to be a student of the business. Diba? Actually, journey to of being a student from, 'di ba? Sabi nga ni nung isang coaches natin, pag ano ka, pag naging board director ka, first year high school 'yun or first year college. 'Di ba? Nag-newbie ka, second year, 'di ba? Third year, every step of the way, every growth, merong learnings 'yan na kailangan natin matutunan. Minsan kaya hindi pa natin na-achieve yung certain level in the business because meron pala tayong kailangan lang matutunan. Or alam na natin pero kailangan lang nating gawin, trabahuin. So, ayun, ano yung outline nito? Very quick lang naman siya. Step 1, have online access. Step 2, your why motivation, which is very important sa negosyo na to. Step 3, quick review of complan. 4, basic goals. At is the negosyo. Step 5, 5 fingers. Quick overview lang ng 5 fingers kasi may mga hour hour tayo in next gen na talagang ano yan, in an hour, i-detail yung mga different skills. And step 6, basic tools. So dito sa negosyo, lahat tayo nasa beginner. Once we start, it's a fair business, nasa beginner level tayo, which is the unconscious incompetence. Diba? Meaning, diba, we are unaware of the skill and lack of proficiency, which is okay kasi lahat naman ng lahat naman ng sisimulan natin ganun tayo eh. First time mo sa school, first time mo sa work, lahat tayo unconscious incompetence. Di natin alam na hindi natin alam. Tama. Pero ang good news, attending this training, pwede tayong maging conscious incompetence. Meaning, aware ka na ano ba yung mga kailangan nating matutunan. Diba? Ano yung mga kailangan nating attendan ng mga next trainings. Pero of course, with luck, not yet proficient. Which is normal, di ba? Kaya wag mong isipin na hindi ka, di ba, kunwari, especially yung mga talaga nag-invite na. Kasi may mga ganun eh, di ba? Ay parang this is not for me. Kunwari may hindi nag-join, ay parang hindi yata to para sa akin. Merong hindi maka-invite, ay parang hindi yata to para sa akin. 'Di ba? That's normal. Yung mga ganun, that's normal. Why? Kasi lahat ng bagay na sinisimulan natin, hindi naman talaga tayo magaling. Pero eventually, pwede tayong gumaling. Tama ba? Type nga natin tama. Kung lahat ba ng bagay, pwede tayong gumaling. And yun nga, conscious incompetence tawag dyan, aware of the skill but not yet proficient. Ang good news sa atin, lahat tayo, we have the gift of creating wealth. Tama? Lahat tayo, we are blessed with a gift to create wealth, to produce wealth. And one gift sa atin is the gift of learning. Hindi ka ibang hayop na hindi kayang matuto. Tama? Kahit pa nga senior eh. Meron nga dito 75 years old nagkata ng training at na-hit yung goals eh. 80 years old. 'Di ba? Meron eh. So, ibig sabihin, 'di ba? Alisin na natin yung mindset, ay hindi ako magaling sa math, 'di ba? Sabi nga, words are powerful. Ay hindi ako magaling sa math, ay hindi ako techie, ay hindi na para sa akin 'yan, 'di ba? Iba na lang yung gagawa for me, 'di ba? Alisin na natin ganun. And sabi nga, if you stop growing, you start dying. Meron ba ditong naging ulyanin na? Kasi nga, hindi mo nagagamit, hindi mo na nai-improve, hindi mo na nag-grow yung sarili mo. Diba? And, diba, kahit pa senior ka na, 70, 80, advice nga, magbasa ka pa rin ng magbasa, magsudoku ka, mag-crossword puzzle ka, diba? Para tumatakbo yung utak. And ganun lang din dito, we need to learn. So, conscious incompetence, eventually magiging conscious competent. Diba? Meaning you are able na to do the things. Pero syempre, the skill, pero syempre, which is normal, with ano pa rin, with effort. Lahat naman may effort eh. Pero ang goal natin dito is mastery, which is unconscious competence. Paano unconscious competence?
Kunwari, tinanong kita, 2 plus 2. So I hope, di ba, nasagot mo kagad yun na mabilis, 4. Diba? 2 plus 2, 4. Diba? Dapat, kung gaano kabilis mong nasagot yun, dapat ganito din kabilis na masagot mo yung, ano yan, networking ba yan? Ano yan, may ilalabas ba ako dyan? Ay, wala akong pang-join eh. 'Di ba? Dapat alam mo yung mga response, yung mabilis na response. Kunwari, sinabi ko, ay, wala akong pera. Ano yung dapat mo sabihin sa akin? Kunwari, sinabi ko sa'yo, wala akong pera. Sasabihin mo ba, ay, okay, sige, next time na. Siyempre, hindi. May mga way tayo, may mga scripts tayo, may mga approaches tayo na matulungan na mag-guide sila to to start the business. May mga iba tayong mga ways, 'di ba, na pwede mas simulan yung negosyo. Hindi yung tipong, ay, baka this is not for you. Sige, next next time na lang, balikan na lang kita. Mali, tama. So, yeah, step 1, have online access. Daanan ko lang mabilis. Make sure alam natin yung ID number natin and password. And make sure log on to your usana.com. Meron dyan onboarding, especially sa mga bago. Actually, kahit yung mga hindi na bago, pwede na yung sagutan. Okay? At meron dun mga kailangang sagutan yung ethical part kasi certificate of ethical something sa sa website natin. Why? Kasi it's part of the commission. Eh. Kaya para makakuha tayo ng commission, kailangan natin sagutan yon. And ayun, you can also download the Customer Connect, di ba? Para automatic na, i-compute na ng Usana, ng apps na yung mga products na bibilin mo for your customer. Automatic na, ilang suspensions ba yan, ilang proflavanol, hanapin mo lang doon. And then may mga forms din dyan sa Customer Connect, marami. Mobile hub, ganun din, marami din mga features yan. So ang advice lang dyan, syempre, explore natin yan. Kung paano mo in-explore yung Facebook, paano mo in-explore yung Zoom, paano mo in-explore lahat ng mga application mo sa cellphone mo, ganun mo lang din i-explore kung apps natin, which is, 'di ba, ininvestan ng ating Usana business. 'Di ba? Actually, and we're very lucky with these apps. 'Di ba? Kasi million-million ininvest ni Usana diyan, hindi na tayo naglabas ng anything, bumili lang tayo ng product, pero we can access, we can maximize 'tong mga apps na 'to. Ano pa, syempre, we need to really learn how to do the online shopping, do enrollments, do auto-order setup for the additional 10% discount. And paano yung best na magawa to? By demo drills, 'di ba? Like for example, coach, meron akong bibiling product. Okay lang ba i-demo mo sa akin how to purchase the product? Or coach, meron akong enrollment. Okay lang ba pakita paano mag-enroll? Uy, coach, meron mag-set up ko na pala next week auto order. Okay lang ba pakita paano mag-set up? Ganun. Hindi yung sasabihin mo kay coach, coach, ikaw na lang mag-set up. Ikaw, okay lang ba ikaw na mag-enroll? Hindi ganun. Dapat make sure, 'di ba, we are growing, 'di ba? We are learning. We know, kahit wala si coach, alam natin. Kasi hindi naman laging available si coach, number one. 'Di ba? Mamaya kasi dumating yung time, sinisi mo pa si coach. Coach, hindi ko na set up. Ikaw talaga, ba't di mo sinet up? 'Di ba? Sinisi mo pa si coach. Pero dapat talaga, tayo gumagawa niyan. 'Di ba? Actually, we're very lucky. Why? Kasi we have coaches, mentors, trainers dito sa USANA. 'Di ba? We're very lucky. Why? Kasi, ah, 'di ba, ano ba tawag sa atin when we start USANA? Ang tawag sa atin, independent distributor. Independent associate. Yan yung job title, yun yung ano title natin dito. Hindi yung dependent distributor, hindi dependent associate. Tama. So, pero 'di ba, don't worry, meron namang ano yan, may stages naman yan, 'di ba? At first talaga, andyan ang mga mentors, pag-guide tayo. Pero 'di ba, pagdating ng time na hindi sila mag-available, at least 'di ba, marunong tayo. Okay? And then so, eto, very important to. Step 2, your why and vision. So, may assignment tayo dito. I-send natin kila coaches etong matututunan natin dito. So, ano ba tong your why, your vision? So, sa negosyo kasi na to, ang kalaban natin, sa totoo lang mahirap magbigay ng high level of commitment. Yun yung challenge. Mahirap magbigay ng high level of commitment. Why? Ang pinaka
reason is because maliit lang yung entry point. Napakaliit ng entry point. Magkano? 52,000, pinakamalaki. Napakaliit niyan sa totoo lang to create that level of commitment. Tama, 'di ba? Versus, 'di ba, sabihin na lang natin si Lyra, nag-invest siya dito 5 million. Pag ano ba, nahirapan ng konti, this is not for me ata, bahala na yung 5 million na yan. Ganun ba? Siyempre hindi. Pero 'di ba, because 52,000, lahat yan products, wala kang talo, pwede mong gamitin, pwede mo ibebenta. Level of commitment, 'di ba, hindi ganun kataas. Kaya ang advice namin dito, wag mong titignan to as 52,000 business. 52 million, 100 million, ako for me is 250 million. Why? Kasi si Mentor Nat, na-hit nga na eh. Isang Ruby attendant, na-hit nga ang 200 million income. So yun yung lugi natin pag hindi natin tatrabuhin ang business. And yun yung reason why we need this. Sabi nga dito, knowing your reasons in building the business will help you have a clear understanding of your motivation to succeed. The deeper the levels your why, the higher the level of your growth to success and success. Diba? Kaya hindi nakagulat, Mentor Nat, imagine yung background niya, yun yung nag-propel sa kanya eh. Yun yung nagpabilis sa kanya towards yung success eh. And so very important, identify mo to start with at least 10 reason why you want to build a successful Usana business. What motivates you? Ano ba yung lagi mong pinagpipray? 'Di ba? Na sa tingin mo, you can control. Siyempre, yung mga uncontrollable na mga bagay, offer it to God na, 'di ba? Pero yung mga bagay na pwede mo makontrol, pinagpipray natin na control naman natin, like income, 'di ba? Pambayad utang, lahat yan controlled mo yan eh. 'Di ba? Kailangan mo lang mag-add ng income. Kailangan mo lang maghanap ng opportunity, andito na tayo. Tama? So, for example, kotse, hindi naman si Lord naman, hindi na magbabaksak yan ng kotse sa harap natin, tama ba? We will work for an opportunity na magbibigay sa atin ng kung ano ba yung goals natin or why natin. Pang paggamot sa hospital, pang savings, etc. So, sulat natin and isend mo yan kay coach. Sabi nga dito, the more you share it to your mentor, your coach, the more they can help you. Diba? In terms of building this business. Okay, sabi nga dito, if you are going to create a successful business, you must first see what success looks like, di ba? Like 5 to 10 years from now, ano ba yung nakikita mo? Diba? Maganda create a vision board, di ba? Saan, after 5 to 10 years, saan ka na ba nakatira? Diba? Ano ba yung itsura ng lugar na gusto mong dalhin yung family mo? Saan ka na nakapunta? Anong mga places, 'di ba? Other countries, mga pasyalan na nadala mo na yung pamilya mo. 'Di ba? Saan mo ba pinapaaral? Saan mo na ba pinapaaral yung anak mo? 'Di ba? If may emergency, saan mo dadalhin yung anak mo? 'Di ba? Dalawa lang naman kasi yan, is either private or public. Tama? Well, I'm not against public, pero alam naman natin may certain level of attention, 'di ba? Pag private, alam yan ng mga na experience na ganun. Tama? Yung tipong sobrang habang pila, hindi ka nabibigyan ng atensyon, pag mga some public, ganyan. So, make sure, again, clear tayo sa top 10 reasons why we want to be successful. Diba? Ano ba yung mga, dalawa yan eh. It's either from pain or for pleasure. Pain meaning, ano ba yung mga na-experience mo dati na ayaw mo na mangyari ulit? Na alam mo, may solusyon yun. Diba? May solusyon naman if ever, diba, alam natin. Diba? Or if ever we did something to prevent or to, diba, uh, to have that solution readily. Tama? Or yung pleasure, 'di ba? Experiences, memories na pwede mo ma-create sa pamilya mo, more time. Gusto mo ba buong buhay mo wala kang oras sa pamilya mo? Gusto mo ba buong buhay lumaki na anak mo wala kang time for them? Or gusto mo you have that flexibility na during those times na 'di ba special times, 'di ba? Like 'di ba mga events sa mga buhay ng anak natin ay we are there. So,
Again, iba-iba yan, iba-iba tayo. So, you know your why. So, step 3, quick review lang sa compensation plan. Number 1, retail. Diba? You get the product ng discount sa retail, 25%, additional 10% if you are on auto order. Yan. So make sure kung di familiar with auto order, as our mentor, as our coach. Number 2, weekly commission. So paano yung weekly commission? Wala akong pan-drawing pero ganito na lang. Sa sana meron siyang products. And yung products may points. Yung points nag-accumulate yan. Hindi lang sa'yo. Kundi sa organization mo. 'Di ba? Sa downline, ng downline, ng downline, ng downline, ng downline, kahit paggaano kalalim yan in your organization, kahit bumili pa yan ng isang sell-pencils lang, 100% of that points, umaakyat yan sa atin. And yun ay kino-convert into dollars. Maganda kasi upuan natin to yung ano, yung compensation plan, yung weekly commission, whether that's 1 BC or 3 BC. Upuan natin kasi may mga downlines ako na kahapon lang nalaman, naging clear, di ba? After several years, yung compensation plan, di ba? Number 3, Senyora, table is ay, ready. yes po. Lifetime matching bonus. So, lifetime matching bonus, ito na lang yan. Kunwari, si Coach Nixie, in-invite pa ko, Mike, in-invite si Shirley, in-invite si Coach Nick. Every time we earn, dahil si Coach Nixie ang nag-sponsor sa amin, 15% of what we earn, papasok yan kay Coach Nixie. So yun yung beauty ng negosyo natin eh. The more we help people earn, the more we guide them towards getting their goals sa Usana, the more then we are being blessed, 'di ba? With the 15% lifetime matching bonus. So kung hindi ka kumikita sa Usana, alam mo na kung bakit. Baka wala pa tayong masyadong natutulungan na to earn, to get healthier, na matulungan yung certain sickness nila. Okay? So dito ganun lang. Isipin natin everyday, sino ba pwede kong matulungan? Pagdating sa health, additional income, sino ba yung pwede kong itap para mas mapabilis yung growth ng negosyo ko? Sino ba yung maraming contact? Sino ba yung maraming may concern? So, elite bonus. Ayan. Siyempre, elite bonus, leadership bonus, di ko na i-detalye yan. More profit sharing yan. And number 6, travel incentives, which are actually, again, upuan natin to sa ating mga mentors kasi napakarami din yan. And per travel, may detalye din yan. Like for example, pwede natin mahit yung annual growth, di ba? Which is the Las Vegas. Pwede natin mahit yung quarterly growth, which is the yung um, pilot for a day, yung dine-in sa Wolfgang, which is around 7,000 yung steak, yung experience, yacht experience, etc., etc. So again, iba rin yung mechanics pa nun. We have also the Leadership Summit na pwede ka makapunta ng Dubai to Japan, all expense paid. Diba? Yun yung maganda sa negosyo natin. Hindi na natin kailangan mag-ipon for travel. Kasi yung iba, habang they're working hard, nag-iipon yan. Tapos gagastusin nila sa travel. Tayo, kumita na nga tayo. Dahil na-reach pa natin yung certain level, may income pa, may ano pa tayo, may mga incentives pa. Napakaraming incentives. And ang maganda, lahat yan, pwedeng isa lang effort, pero lahat yan kuha mo. Tuhog tawag namin doon. Meron ganun. And so make sure alam natin yung mga mechanics niyan and alamin mo ano ba talaga yung gusto mo. Ano ba yung gusto mo pa-experience sa sarili mo, sa pamilya mo, sa anak mo. And basic goals. Ano ba yung mga basic goals natin dito? Tatlo lang naman to start with. 3BC, if ever hindi ka pa 3BC, so basically, kunwari, nag-join ka 200 or 300 points. You need to reach the 400 mark sa personal purchase para maging 3 business center ka. So, basic computation lang yan, basic addition, subtraction lang siya. 400, just nag-join ka 200, 200 kailangan mo pa. 400 is 300, may 100 ka pa. And, ganun. And, yun, 3BC. So, why
kunin yung TBC because it creates yung tinatawag nating number one, yung $3,000 per week na potential income. Kasi pag 1 BC ka, that's $1,000 lang. Pag 3 BC, that's $3,000. Plus, may tinatawag tayong same effort tapos times 2 yung income potential. Okay? Same effort, kunwari, yung same effort mo sa BC1, tapos same effort mo sa isang 3 BC center, like kunwari, mahirap kasi dito eh. Wala tayong pang demo eh. Pero yun, example na lang, same effort, meron kang apat na napa-join, na tigpa 500 points. Sa 1 business center, pwedeng $200 lang income mo doon. Okay? Okay naman, di ba? 10,000. $200. Pero with the same effort, ilagay mo siya sa 3 business center, yung apat na 500 points na yun, pwede maging $400. So instead of $200, which is 10,000, same effort, pwede $400, which is 20,000. So again, mas maganda, kuha natin to, maganda kasi sa papel yan eh, di ba? And then, make sure i-note natin uy, kailangan ko itanong kay mentor to, paano ba talaga yung 3BC, ganyan. Or, uy, kailangan kong yung weekly commission, tanong ko after this kay Coach Nixie kung nag-meet kami. I-note mo lahat yung mga to-do list mo. Kasi hindi naman natin kayang i-cover lahat within the next 1 hour or 1 hour 30 minutes. So, ayun, syempre may tinatawag tayong lifetime matching bonus. So, paano ba tayong lifetime matching bonus or paano pa siya i-hit? So, to get the 15% lifetime matching bonus, ang goal lang natin is minimum of 4 people with total of 1,600 points. So, pwedeng apat yan na tigpo 400 points. So, 1,600. Or 8 na tigpo 200 points. Or merong nag 500 points, may nag 400 points, may nag 300 points, nag 200 points. Basta in short, minimum 4, total of 1,600 points. Type nga natin clear pag so far clear ang mga nadidiscuss natin. If may questions kayo, pwede nyo ilagay ilagay sa ating chat box kung may mga question kayo para pwede natin balikan mamaya. Ayan, clear naman. So sa mga PPS runner to, and ang goal is 2 weeks. Okay? Ang goal ay 2 weeks. Okay ba yun? So, possible ba in 2 weeks? Yes. Kasi based on experience, may nakagawa ng one day. Pero madalas, sa huling araw, sa huling araw yung 1 day. Okay? Meron din naman 1 day, pero sa unang araw niya, joining the business, nag-join. 1 day. PPS, paano yun? Kasi nung pumunta siya dito, may apat siyang office mates na dala-dala. True story to Tapos lahat yun, habang nag-e-enroll siya, prinisentan. Then after niya mag-enroll, nag-join yung apat din. Lahat interested, lahat positive. So siya yung pinakamabilis kong alam na 1 day PPS na effort talaga, trinabaho talaga. And again, basically ang goal lang naman natin dyan is to invite people. Yun lang naman, the more the better. It's a numbers game. Ang business natin numbers game. The more entries, the more chances of winning nga daw, di ba? And then, in terms of tips sa invite, invite mo na. Don't prejudge, di ba? Don't, yes, mamaya may ituturo ko na system paano mas maging more efficient, pero iwasan natin yung mag-prejudge. Kasi sabi nga ni mentor Nat, ako din, madalas ko din sabi, kung kilala mo ako before, baka hindi mo ko in-invite. Kasi 1 year pa lang nag-work, tapos wala nang gano'ng kaibigan, tapos so, tahimik pa. Yung ganun, mentor Nat, ganun din. Dating, green boy, dito sa college, tapos nakatira sa CR na ginong kwarto, alam mo yun, tapos nag-work sa room boy, baka hindi in-invite dahil nga na prejudge. Pero kami, both, or at the same time, 80 to 90% na nag-join ng Isana, wala din naman talagang pang-join eh. Pero nagawa ng paraan nung nakita namin yung kayang ibigay ng Usana. Maraming ganyan. Proof, totoo yan. Maraming, And, so again, invite mo lang para lang siyang
parang baraha, deck of cards. Diba sa deck of cards may 52 na cards. Ang goal mo, hanapin mo yung 4 na alas. Yung nga lang, hindi mo siya pwedeng, alam mo yun hindi siya pwedeng tignan mo kagad kung saan dito yung alas. Hindi ganun Dito, kailangan mo isa-isayin yan. Ay, hindi alas. Alaskador pala. Indian pala. Sino yung next? Sino yung next? Hindi uy, alas. Pero hindi mo agad-agad makuha. Pero question, sigurado ba merong alas dun sa 52 na yon? Type nga natin yes. Kung sa tingin mo, pag inisa-isa mo dun, merong alas, meron. Diba? Next lang tama habang hindi pa alas. Next lang ng next. And ang good news tayo sana, may magic dito. Eventually, yung mga hindi alas, nagiging alas yan over time. Diba? Diba? Once na they realize, may mga realization sila sa buhay, uh, yun, etc. And then, syempre, auto-order. Auto-order naman, basically, as an active distributor of Usana, ang requirement lang natin, minimum requirement, is to move 3 essentials or 100 points. Meaning, 1 essentials per week. Yun lang yung sa atin. Yun yung goal natin, minimum target natin pagdating sa product movement. And that's a good news. Yung iba kasi parang feel nila bad news yun Tama? Kasi, ay, kailangan bumili ng product kasi ibibenta every month, blah, blah, blah. Pero eto yan, sa lahat ng negosyo, mayroon talagang ganun. Ang tawag doon, re-inventory. Kailangan mong bumili ulit ng product para ibenta. Joke time naman yung product mo, hindi mo, wala kang product, wala kang bibenta. Syempre, di ba? And at the same time, di ba, sa negosyong iba, sa ibang negosyo, ang tawag dyan, rental. Ang tawag dyan, pasweldo. Di ba? Dito pa lang, tinetraining na tayo sa bigger businesses, imagine. Ang problem sa mga negosyo na hindi mo na mababawi. Why? Kasi once na binayad mo na yung renta, bayad mo yan. Once na binayaran mo yung kuryente, yung mga empleyado, ano na yan, out na yan sa pera mo. 'Di ba? Babawiin mo na lang yan sa income. Pero with you sana, yung in-out mong money, babalik din yan as product na pag dinispose mo, babalik yan as money. Okay? Napapaikot mo ng papaikot. And ayun, ang goal natin dito, syempre, bilisan natin yung negosyo para dumating yung time na yung auto order for family use na. Honestly yung auto order kasi for family use, gusto kasi ni Dr. Marius na tayo mismo gumagamit ng product, pamilya natin gumagamit ng product. Pero syempre, 'di ba? Third world country nga daw, 'di ba? Hindi pa natin kayang i-budget yung ganung for our health. Tama? So, dispose muna natin. Don't worry, ako doon din nagsimula. 'Di ba? Tinitipid pa yung essentials, alam mo, yung ganun. Pero right now, ito yung 200 points na auto-order ko, family use lang. Kasi why? Kasi yung negosyo ko, yun na nagsusustain ng use namin ng product. And, ayan, so auto-order, basta ang goal natin, 3 in a month or 1 sa essentials per week. Yeah, correct. Yan ang goal kasi investment yan for our health sa pamilya. Mas okay, mas better na yun for me kaysa yung tipong may magkasakit, makonfine, 35,000 kagad, wala pang overnight sa hospital. Alam mo yun, 20 to 30, wala pang ano yun hindi pa overnight yun. Magpa-lab test, magkano, ganyan-ganyan. Yes, ilibre. Yan ang goal, ilibre ang product sa parents, grandparents. Actually, ganun sa amin. Father, parents ko, parents ni wife, lola ni wife, yun na lang kasi yung mga buhay. So, ayun, they get products from us. And very thankful si Lola, di ba? Lola ni Ben, alang asin. Thank you. Talaga malaking bagay, malaking tulong. And ayun, walang maintenance yun. Mga I think may 80 na, 80 plus. Yun. And then, ayan, step 5, 5 fingers. So ito yung tinatawag nating vital skills or winning skills or basic skills na kailangan natin i-develop, 'di ba? Para to grow our business. And ang maganda sa negosyo natin, hindi siya rocket science. It's very simple lang. Ito lang siya.
Yes, once over time, di ba, may mga madadagdag diyan, may mga madadagdag diyan like how to do basic training, coaching, mentoring, promoting events. Pero pag bago, ayan, kahit dito tayo mag-focus. Ito yung develop natin. Kasi dito pa lang pwede ka nang yumaman. Di ba? Pwede ka na kumita ng 100 to 200,000 kahit ito pa lang ang ano natin. Kasi we have next gen, we have our team, provided naman na lahat ng mga trainings. And ayun. So, prospecting, inviting, ABC rule. So, isa-isayin natin yan ayan, wait lang. So, bago natin isa-isayin yan, sabi nga dito, if you want something you have never had, you must be willing to do something you have never done. Sabi nga ni Albert Einstein, insanity is doing the same thing expecting different results. Meaning, meron talaga tayong kailangang baguhin, idagdag, i-learn ng mga bagong skills, at i-apply ng mga bagay-bagay to get to somewhere different, tama? Or somewhere better. And, ayun, eto, daanan ko lang na mabilis, kasi isang buong 30 minutes, 1 hour training to, itong topic lang na to. Pero yun, dito kasi sa negosyo na to, very important, pagsisimula yan sa atin. Yung presence natin in the business. Ikaw yung pinaka-importante dito. Hindi si upline, hindi si downline, ikaw. And ang good news, if you have that learning attitude, you will learn, you will grow. Tama? And dahil you are learning, you are growing, ano mangyari? Magkakaroon ka ng mga downlines, mga teammates, mga leaders sa left and sa right na tuturuan natin. Ano ituturo natin? Siyempre, initially, paano din mag-invite ng mga tao to share the product, share the business. And because of that, you are creating duplication. Instead of ikaw lang nag-invite, meron ka ding mga tao sa organization mo na nag-invite din. Yun, that's the goal natin. Diba? Same as, sa totoo lang, it's the same with any other business. Like, kunwari na lang, Jollibee. Si Jollibee, ano siya, diba? Si Jollibee, ano bang ginagawa niya? Hindi lang naman siya nagbebenta ng burger at ano, 'di ba? At Chicken Joy or ano, spaghetti. Tama? Anong ginagawa niya? Ano yung talaga nagpalaki ng negosyo niya? Pagbebenta lang ba ng Chicken Joy, burger? 'Di ba? Actually, marami negosyo, ganun din naman yung binebenta, hindi naman lumalaki. Ang ginawa niya ay nag-create siya ng system, duplicable system, tapos in-invite niya ibang tao to learn that duplicate at na mag-invest doon sa system na yon at i-apply yung system na yon. 'Di ba? Yung duplicable system na yon. And yun nga, yun yung ginagawa natin in the business. Meron na tayong system in sana, may compensation plan na, kailangan na lang i-duplicate yung operation ng system na yon. And yeah, syempre, once you duplicate, you can delegate the other things, di ba? Like, kunwari, instead of ikaw yung nagpe-present, pwedeng next time, si associate mo, nagpa-company product, ikaw nagpa-complan, si coach nagpa-closing, and so on and so forth. So, bakit natin kailangan to? Kasi lalaki tayo. Hindi na question kung lalaki ba yung negosyo natin. Pero make sure, pag lumaki yan, make sure walang nasasayang. Kasi maraming times, maraming nasasayang. Why? Kasi hindi ka pa na-duplicate. Hindi mo alam how to handle your team. Tama? Yung mga tao natin. Pero kaya ang swerte natin, dyan nga si mentor, coach, they will help you. They will guide you. And so yun, once you duplicate, delegate, di ba? Paano palang delegate? Yan yung kunwari, merong isang guest na talaga, at we're very lucky. Again, we're very lucky right now. Why? Kasi may Zoom. Kasi nung panahon namin talagang very important talaga tong duplication natin. Why? Kasi kunwari, tumawag sa yung downline mo, associate mo, coach, may presentation ako this Saturday, 2 p.m. Okay, okay, saan yan? Sa Makati, okay, sige, game, game, game. Ayan, tapos biglang may another associate tumawag. Coach, grabe, meron akong isang grupo, very positive na to, mga negosyante. Ano sila, willing na mag-start, di ba? Pero kailangan mo silang i-meet around 2 p.m. Saturday. Okay. Ang question is, paano? Paano yun? Kung hindi ka na-duplicate, kung ikaw lang ang marunong. I-miss out mo ba yung isa dahil sa isang ano? Diba?
So again, so make sure we need to duplicate ourselves sa maraming tao. And then, ayan, big network. And then, syempre, eventually, magiging big income, big savings, diba? And syempre, because of that, makukuha mo yung big dreams. Diba? So, ang question, bakit may mga tao hindi nakukuha yung big dreams? Kasi walang big savings. Ba't walang big savings? Walang big income. Ba't walang big income? Walang big network. Ba't walang big network? Hindi na-delegate. Ba't hindi na-delegate? Hindi nag-duplicate. Ba't hindi nag-duplicate? Hindi pala nag-invite. Wala palang downline. Wala pa palang downline. Okay lang yan. Diyan naman magsisimula lahat. Pero at least aware na tayo. Diba? So, ba't di nag-invite? Di pala nagturo. Diba? Parang pina-join lang. Diba? Yung tuloy, isang nega na naman yan na feeling niya, in-invite lang, pina-join lang, at hindi na binalikan. Diyan kasi ako na negative sa ibang network marketing. Alam mo yung tipong kinulit-kulit ka for several months, nung nag-join ka, bigla na lang, alam mo yung parang wala nang follow-up, wala man lang yung next meeting, wala man lang. So, I felt na na-scam ako. Kaya naging negative ako sa industry ng network marketing because of that. Pero question, meron bang kumikita doon sa negosyo na yun, sa kumpanya na yun? Meron. Nga lang, may isang individual sa kumpanya na yun na nang scam. Pina-join lang ako. So, don't let people na ma-feel yun, na in-scam mo sila. Yung pina-join mo lang sila, at wala na. Di mo na sila nabalikan, di mo lang man lang binasic. Okay? And syempre, lesson din, and yun din, yun yung goal mo sa under organization. Dapat ganun din. Dapat, sabi nga dun sa isang training, make sure, di ba, na na leave them better than you met them. Tama? Di ba? Kasi may mga situations kasi na hindi natin maiwasan, na talagang hindi sila mag-participate talaga sa business side, pero more of the product sila. But again, make sure na ano mo sila, di ba? Na nag-guide mo sila towards who's sa goal, kung ano yung goal nila in the business. And then, learn, and then ikaw. Di ba? So, at the end, dito pa rin talaga magsisimula yung how we learn the business. The faster we learn, sabi nga, the faster we will earn. And then, sabi nga dito, change your mindset first, then you can change your result. So, anong mindset? Again, di ko na i-detalye lahat to, but maraming mindset kasi na kailangan natin ma-develop From fixed mindset na tipong, ay, di naman ako ganyan, ay, mahihayin ako, ay, di ako magaling sa ganito, di ako magaling sa ganyan, ay, di ako techie. To growth mindset na tipong, ay, di ko alam yan, pero, di ba, matutunan ko din yan. Ay, hindi ko alam yan, pero I will find a way para matutunan yan. Okay? Kasi lahat naman can be developed, can be learned. Tama? Ano pa yung tinatawag nating employment mindset versus entrepreneurial mindset? Employment mindset kasi we're waiting lagi for the boss na mag-ituutos kung ano yung kailangan natin gawin Entrepreneurial mindset, at sobrang rami niyan. Yung tipong ownership of your business, 'di ba? Kunwari, ikaw, nagtayo ka ng negosyo. Ano ba yung dapat mong gawin? Siyempre, aaralin mo talaga yung ins and outs. Automatic na yun for entrepreneurs. Automatic, alamin nila ins and outs of the business, from accounting to marketing to taxes to government regulations, etc. etc. Entrepreneurial. 'Di ba? Ano pa yung tipong never give up attitude, na meron sa entrepreneur, na tipong do whatever it takes, commitment. Ano pa, yung tipong scarcity mindset versus abundance mindset. Diba? Scarcity meaning, eto lang, ay, di nag-join. Parang kunwari, nakasampu na invite, tapos walang nag-join, ay, parang wala na. Pero ang rami pa, ilan ba yung nasa Facebook mo? Ilan ba yung hindi mo kakilala? Ano ba mas marami kakilala mo, hindi mo kakilala? Type nga natin, ano mas marami kakilala mo, hindi mo kakilala? Di ako galit Nagmamadali lang. De, joke lang. Ayan. Ano mas marami? Kakilala, hindi mo kakilala. Pero make sure again, unahin natin yung kakilala natin. Tama? Alam, may tao pa ba dito? Type nga natin. Ano mas marami? Kakilala, hindi kakilala?
or yung hindi kakilala. Type lang natin, hindi kakilala. Hindi kilala. Ayan. Ayan. Tama. Yung hindi kakilala. So, abundance mindset. Make sure we have that. And, ayan. So, ito na. Prospecting. Again, this is just overview. May mga specific trainings tayo for specific skills. So, prospecting, basically, ang goal natin is to build connection, to build rapport, to build trust. And part din nito is finding the right people sa team natin, for our team. So don't prejudge, yes. Pero yun nga, make sure, ang advice ko madalas, unahin nating invite yung mga ituturo ko mamaya. Unahin nating invite sila, pero eventually lahat yan i-invite natin. Lahat yan, ang goal natin, makita nila ano ba yung sana, ano ba yung meron sa product natin. Kasi kung hindi man sila yung nag-join, baka may ma-refer yan, nakakilala. Tama, na kailangan, na potential. And in terms of inviting, prospecting, ito yan. Ito yung mindset. You are not asking for something for nothing. Rather, you are sharing something what will help you, help people improve and better their lives. Take pride in our profession. Guys, ang ganda ng Usana. Naniniwala ba kayo na maganda ang Usana? Diba? Naniniwala ba tayo na yung product natin is something that can really help people? To make sure ano tayo, yung belief natin andun na, nasa level 100% na or more. Kasi po, konting bahid lang yan ng, ano yun, parang puting papel. Tapos merong dumi na itim. Ano yung mas napapansin? Yung dumi. Tama? Ganon din sa mga exam. 'Di ba? Tama ka sa 9 questions. Isa yung mali mo. Parang feel mo, ay, may mali. Yun yung napapansin natin lagi. Yung mali. 'Di ba? So, or yun nga, yung ganon din with belief. Diba? Make sure ay 100% yung belief natin with what we are offering. Kasi konting ano lang yan, pwedeng lumaki yan pag hindi yan, pag pinabayaan yun. So, make sure alam natin na our product is number one. Alam naman natin yan, that can it really help a lot. Diba? Ang maganda nga sa business natin, it's a purpose, mission-based business. Purpose, mission-based business. For me, ito yung one of those businesses na alam mo yung tipong truth. Di ba? Talagang you're offering something na kailangan ng tao talaga. Di ba? Marami ang negosyo dyan eh, di ba? Na pwedeng tinatap lang yung luho ng tao, tinatap lang yung cravings ng tao, tinatap yung, pero affected naman yung health nung, di ba? Ng mga customers nila, tinatamaan yung health, hindi, ano, napapagastos na hindi naman talaga kailangan, mga ganun. So tayo, kailangan talaga ng tao to. And, ayan, make sure, write 250 list of names. So, sabi ko nga, screenshot natin to. Sulat natin, number one, nga, i-note natin, mint ba yan? Mint mark ba yan? M is motivated, meaning, ibig sabihin ng motivated, may pangarap. Bakit very important to? Kasi kahit wala yan pang join, dahil motivated yan, magagawa ng paraan. Influence, may network, may position sa isang company, sa organization, sa group of friends, may influence siya sa magbabarkada, and is needs, may pangangailangan, whether that's time, health, finances. I believe lahat ng tao na kilala natin may certain need na pwede natin i-offer from Usana. T is trust, may tiwala sa atin, unahin natin yun. M is may money, means, syempre, maganda, sabi ko nga, preferably unahin natin to. We're not saying na wag invite yung walang pera, but unahin lang natin yung mga may pera. Kasi it's still a numbers game. A is authority, meaning is, again, may network. And C is credit card, para at least mas mabilis yung transaction. So, especially if nakita nila na maganda siya, maganda yung product, maganda yung business, kaya nila kagad mag-decide to start. Type of prospects, ayan. Sino ba yung dapat unahin? Maganda yung S, successful people than you. Iba, like to prejudge kahit sa mga successful, ay baka hindi natin niya to kailangan. Diba ganun? Pero guys, di ba kung successful talaga yan financially, possible yung health side.
baka kailangan niya. Or kung hindi man siya, pamilya niya. Tama? Or o kaya sa successful. Pero pag sa employment successful yan, 'di ba? Why not share yung passive income? Doc Edo Bolanos, successful sa employment niya before, earning around 150 to 200,000. I believe that's success sa employment. Pero nung nakita yung sana, nakita yung mga tao dito, nakita si Mentor Clark de Guzman na at that time, I think 24, 25 years old, years younger sa kanya. Tapos ang background, yes, CPA. Na-meet nga rin si Mentor Nat na yun yung background. So sabi nga, kung nagawa nitong mga taong to, kaya ko din. Kaya niya din. Kaya din ni Doc Edu. Kasi nga, achiever siya eh. So pag achiever, nakikita yung possibilities. While yung hindi, alam naman natin, ang nakikita yung difficulty sa lahat ng opportunity ang nakikita. So, O is on the same level as you and W is wanted to be successful like you. So, unahin natin yung S and then O and then W. Principles in prospecting, use your social media wisely. 'Di ba? Huwag hayaan yan ang magpabaksak ng negosyo mo. Madalas kasi yun nangyari, yung tinatawag nating mindless scrolling, yung akala mo namang prospect ka, akala mo productive ka, pero hindi pala. 'Di ba? Sino guilty? Type natin, guilty. Ayan, walang aamin. Ayan. Ayun, no, 1 hour scroll sa Reels, oh. Grabe. Di mo na mamalayan, gabi na pala, dumilim na pala, akala mo may ginagawa tayo, di ba? Okay lang yan. Guilty din naman na ako din dyan. Kaya make sure, labanan natin yan. So, ito, pwede mong gawin guideline in terms of your prospect list, paano siya magandang i-arrange, i-organize, para at least, di ba, noted mo lahat. Kahit yung mga users mo, i-note mo, remarks, kailan siya bumili, di ba? Kailan yan bumili, kailan mo pwede i-follow up. So, para at least, di ba, paano mo kagad, ma-monitor mo. Same with any business naman eh. Most probably, iba dito nag-work sa isang company, they also monitor yung mga ganito, mga clients. Kami, ganyan ako sa bangko. Talagang minomonitor namin yung mga transaction na mga pumapasok sa China Bank, mga nag-invest sa China Bank. So, yun. Gagawin mo lang siya sa iyong negosyo. Di ba? And yeah, there are abundance of prospects, 'di ba? Again, unahin natin yung warm and then yung cold gawin nating warm. Tama? Warm meaning yan yung mga kakilala mo, KKK, katrabaho, kapamilya, mga nakausap mo for the last 3 to 6 months. Cold ay yung medyo matagal mo na hindi nakausap, pwede mong i-warm muna. Paano? Yan, conversation starters. Diyan tayo magsisimula. Hindi yung tipong mangamusta kagad Iba kasi after 10 years, bilang, hi, kamusta? 'Di ba? Ano yan? No, no yan. Why? Kasi mamaya, dalawa lang yan. Is either isipin niya na may ibebenta ka sa kanya or mangungutang ka. 'Di ba? So, dalawa lang yan. Maganda, paramdam ka muna. How? Again, conversation starters. May tinatawag tayong plum approach. Comment, like, add message. Meaning nga, mag-comment muna tayo sa mga postings nila sa Reels, sa Instagram, sa stories nila, sa post nila, mga ganyan. And then, greetings ng mga okasyon. Ano pa, thanks sa like, add, share. Kunwari, nagpo-post ka. Di ba? May mga posting tayo during Power Hour. May tatawag tayong Power Hour, which is an hour of daily method of operation na dapat ginagawa natin every day. So, sa mga nag-attend kanina ng TTH, yung Triumph Thursday, ayan. So, topic to is DMO and daily method of operation. So, thanks sa like, add, share. Parang nakita kita, di ba? Message mo, uy, kunwari, taga-same kayo, taga-Tagig, o kaya taga-Paranaque. Uy, parang nakita kita sa may SMBA. Ikaw ba yun? Yung ganun lang, paramdam ka lang. Eh, di kung hindi siya, di walang problema. Diba? At least nakasimulan ka ng conversation. Tapos nga, pwede mo sabihin,
Di ba taga Parañaque ka din? Tama ba? Taga Parañaque ka? Ganyan, ganyan. And then, make sure to continue the conversation. Ano pa? I'm updating my contact list. Kamusta na? Saan ka na ngayon? Hi or hello with name. Ito, maganda pag ano na, pag nasimulan mo na dito, na-clam mo na. Nakapag-comment ka na, nakapag-like ka na. Yun. Are we learning? Type nga natin dyan, learning, if you're learning. So, inviting na. Ayan. Ano ba yung goal sa inviting? Basically, ang goal is to set appointment and build curiosity. Yun yung goal natin. Hindi yung tipong during inviting, nag-share ka na ng about the product, about the business. Hindi ganun ang inviting. Ang goal mo is to set appointment, build curiosity. So, ito yung mga guidelines. Screenshot na lang natin. Do not sell the product, do not sell the business, sell the meeting. Kasi alam natin yan, 'di ba? Ako for me, kung napresentan ako ng ibang way, bakit hindi ako nag-join? Pero dahil naging maliwanag yung discussion sa akin, nakapakita yung company, nakapakita yung product, napakita yung compensation plan, nag-join ako. So, sell the meeting with you. So, hindi naman tayo nagsisecret or something, but maganda kasi makita na the way na nakita natin, which is full picture of the business. Ano pa? Kiss, keep it short, simple. Don't kill, keep it long masyado, yung inviting process. Siguro kahit 3 to 4 conversations, palitan ng conversations, you can send the inviting script. Invite using the mobile phone, Facebook Messenger, don't talk unnecessary stuff while inviting, baka kasi malihis ng topic. Be excited, maintain, and build curiosity. Syempre, dapat may conviction, may confidence. Always give 2 choices sa kanila. Pagdating sa scheduling, kunwari nakita mo interested sila, tanong mo na, uy, kailan ka, if you contact him, if you contact him ng Monday, ask mo, are you free? Diba? Tanong mo na, are you free Tuesday or Wednesday? Monday or Friday? If he said afternoon, around, mga 4:30 ba yan or 7:30? If he confirms the time, then proceed booking the schedule. Sabihin mo, sige, sige, give me 5 minutes, check ko lang yung calendar ko, confirm ko lang kung okay itong schedule, tapos pwede mo siyang balikan. Uy, friend, good news. Actually, medyo may schedule ako, pero I believe mas importante ka eh. So, set natin yung schedule na natin. 8, maintain your posture, diba? And get prospects interested in joining. Ano pa? Number 9, take confirmation of the invitation. So, few hours before the schedule, make sure, di ba? I-text mo yung venue o kaya yung schedule or siguro kung medyo matagal mo nang bago yung presentation day, pwedeng 1 day before, 2 days before. Ayan. So, make sure nga, confirm, smile, smile, smile. Make sure tawagan. Kung hindi naman nag-reply sa text, try mo tawagan, tumawag, di, yan. And then, yun. Okay, ito, screenshot. Ito yung mga, um, ito. So, sige, daan muna to. Inviting do's and don'ts. May tatawag tayong inviting do's and don'ts. Mga dapat iwasan mga terms. Like do's, pwedeng American company, US-based, freelance, NYSE, dollar compensation, free time. Don'ts, ayan, network marketing. We're not saying it's negative, but, diba, ayaw natin sila mag-prejudge. Number 2 is part-time. Why? Kasi again, di naman lahat into part-time. Basta again, may mga scripts tayo na hindi kasi siya one approach fits all eh. So, pwedeng, di iba, pwedeng part-time. Depende, case to case yan ah. Job, business, di naman lahat kasi business-minded. To me, again, eto case to case lahat to pwede pa rin siya. Pero ito pala no, selling, direct selling, hindi naman kasi lahat into selling and direct selling. And number 6, text blast or FB postings. So again, case to case talaga lahat, depende rin kung gaano ka nakakatagal sa iyo sana. Pero basically, ang goal kasi natin dito is curiosity. Okay? Ang goal natin is curiosity. Kung pwede mong ma-invite yan, kidnap.
better. Paano kidnap yung tipong close friend mo, tapos wala siyang idea about sa pag-uusapan. Tapos ako kasi ganun nag-effective sa akin paano ko na-invite. Ganun ako na-invite eh. Sabi lang ng friend ko, ipapakita lang daw siya, matutuwa daw ako. Ganun lang. Tapos nga, na-invite niya ako. So again, case to case lahat to. Hiramdaman mo, ano ba yung hinahanap nitong, basta ang goal mo is to find their needs and their wants. And ito yung mga some scripts. Again, sabi dito, friend, I'm doing a business right now. I'm looking for people to partner with. Naisip lang kita, can I show you my proposal? If not you, baka you know someone din kasi. Business, diniscuss tong business, di ba? Pero sabi ko kanina, case to case naman. Paano case to case? Make sure right now, starting right now, yung projection mo sa social media, pagandahin mo. Okay? Pagandahin mo na you're into business, you're nasa laptop mo, tapos nasa business conference ka, business meeting ka, mag-post ka na ng mga ganong picture. Okay? Okay ba yon? Para pag sinend mo yung script na to, kasi possible, tignan niya yung wall mo. Pag nag-text ka na sa kanya, nag-message ka na, uy, ano pa yung business to? Tignan nga natin yung pinopost niya. Pero kung puro jeje mo naman yung mga pinopost mo, puro, di ba? Joke-joke, puro kung ano-ano, games, tapos sasabi mo business, ay parang to joke time ata to. Mga ganun. So make sure ayusin natin yung social media natin para at least we can send this post na medyo siseryosohin tayo. Di ba? And then, ha, ayan, business advice approach. Hi, hello sir, I'm expanding my business now. And I will be needing yung advice and help, 'di ba, from influential people like you. Can I speak to you about it? 'Di ba? Pwede mo siya i-ano dito ibigyan ng mga nice words like pwede mo sabihin, sir, I know you're very successful na rin sa ginagawa mo right now. Kasi nakita ko din social media, you're into business, tama ba? And you're very successful and nakita ko siya na something that can really add value sa akin in my business. Right now kasi I'm expanding my business and okay lang ba makinig ng at least 30 minutes or 1 hour per time? Coffee lang tayo, pag-usapan lang natin. So ganun lang. Make it natural. Okay? Make it natural. Huwag scripted. And then, ayun. Friend, naisip lang kita, di ba? Di ba home-based business ka lang din ngayon? I'm doing a business kasi right now and we are looking for freelance associate sa team. We can give compensation weekly pero based on productivity. The pay is really good. Gusto mo i-check back offer sa iba? So use your words. Pwedeng ito, kung feel mo naman ganyan ka naman talaga din magsalita. So ito, pwede mo isend to sa mga momshies na home-based, sa bahay lang, o kaya nag-work from home. Pwede mo i-send. Again, ano yan walang one approach fits all. It's more of an art, diba? May science behind, which are the scripts, pero may art din. Or the process, pero yung may art din, which is, ikaw yung makakaramdam, ikaw yung mas kilala mo yan eh. And pwede mo rin gawin, you can ask your mentor, diba? Coach, ito yung background ng guest, especially kung bagong-bago. Coach, ito yung background ng guest ko. Ano ba yung magandang way na invite ko to? Ganun. So ano pa? Pag tinanong, paano ginagawa dyan? Ano bang gagawin? Diba? Pwede mo sabihin, direct advertising, online advertising, offline advertising. Pero right now, ang popular term na ginagamit, dropshipping. Dropshipping, not sure familiar ka na doon. Diba? But I'll show you naman the details para mas clear. We can set an online meeting sa Zoom. Diba? Just check it out if ever it's for you. Pagtulungan natin. If hindi naman, at least aware ka that I'm also doing this type of business. Ganun lang. Maganda ma-set mo na walang commitment to. Just check it out. Diba? If hindi fit sa kanila, baka meron kang ibang kakilala. Baka meron siyang ma-refer na our home base na naghanap din ng additional income.
And then, ayan, good news approach. Ito yung mga parang kidnap approach sa mga close friend. Friend, anong schedule mo this week? Kita tayo. Uy, friend, ano? Siyempre, ang gawin mo, magkwentuhan muna kayo. Wag naman yung biglang ready na yung presentation mo, yung ganun. Or biglang andyan na si mentor, na, uy, pakilala ko pala sa'yo, mentor ko. Catch up muna. Okay? Catch up muna, usap-usap for a while, siguro at least 15 to 30 minutes. Tapos sabihin mo, uy, friend, kaya di pala ako nakipag-meet sa'yo kasi meron akong gustong i-share. Right pa kasi I'm doing this dropshipping business. I'm not sure if this is for you, pero since you're my friend, gusto ko ikaw yung mag-benefit din. 'Di ba? If ever talaga, if full blast ko na to, etc. etc. Just check it out. Kung nagustuhan mo, pagtulungan natin. Yun yun. Hindi naman at least aware ka that I'm doing this and ayoko naman sabihin mo balang araw na ba't di kita shinare, ba't di kita in-invite about this. But, but after 5 years mo lang nasabi na ganito ginagawa mo, kailan nakapag-travel ka na sa napakaraming lugar. Ayun. So, okay. Hopefully, we're learning kasi parang nag-wrapping na ako dito. Product approach, 'di ba? Friend, may nalaman ako na pwede makatulong sa iyo. I'll show you. I'll call you, 'di ba? Share a testimonial. Kunwari nakita mo sa wall niya na may concern yung health ng family niya, yung anak niya nasa hospital o kaya something like that, 'di ba? Uy, nakita ko yung post mo, 'di ba? Sino yung may concern sa health? Blah blah blah. Kwentuhan niyo lang muna pag-usapan niyo lang. And then friend, I know, ah, hindi. Yan, pwede mo sabi, ito na, uy, friend, actually, meron kasi ako na-attend na event. Actually, isang gynecologist yung nag-discuss about health or isang oncologist yung nag-invite or nag-discuss about this topic. And I think makakatulong siya sa'yo. Baka gusto mong to learn about it. Diba? Can I call you? Diba? It might help you, diba? Or baka I can also refer you to that doctor. Kasi nga, magaling talaga siya. Raming na natulungan din sa ganyang concern. Yan, brand ambassador boys. Friend, kunwari, nakita mo ang ganda ng social media, ganda ng Instagram. Friend, can I speak to you about yung business ko? Kasi nga, ang ganda kasi ng mga social media mo, very catchy, and okay lang ba, may invite kita? Pakita ko lang sa yung proposal. And nga, we're building kasi our promotions team dito sa Pilipinas and abroad. Can I speak to you about it? Ganun. Dapat again, posture, big time approach, big time, dapat ma-feel nila big time ka. Kaya make sure din yung suot mo, the way you dress, maayos din, okay? And yeah, mga common question, networking ba yan? We are not a recruitment-based company, if that's what you mean. Anyway, I'll show you the whole concept na lang. Yeah, networking, ano yun? Di ba? Yun ba yung scam, scam, scam? Yan, pyramiding, recruitment. Hindi kami kasi ganyan eh. Anyway, I'll show you the whole concept na lang. Ganun siya. Okay? And then, ayun, may fee ba? Free of charge, friend. Pero syempre, by invitation lang to kasi limited lang slots. Anong name ng company? Actually, it's an international company. Bago lang dito sa Pilipinas. Very new. Possibly, hindi mo pa siya narinig. Pero we have offices sa Makati and Davao, Cebu. So, pag nagtanong, Yusana ba yan? Di ba? Assess mo muna, di ba? Narinig na ba? Napresenta na ba? Member na ba siya? Pag napresentan, di ba, tanong mo, kailan? Saan? Kamusta? How was it? Ba't hindi siya nag-join? Or nag-join ba siya? Di ba? Or nga, presented lang pala. And then, sabihin mo na lang, madami na nagbago sa system. You can check it out again. Wala pa rin namang commitment. Maybe this time, it will add value to you. Or maybe this time, maging clear siya. Kasi, di ba, parang, for me kasi parang imposibleng wala kang makitang something sa sana that can add value to you. Especially if naging clear yung presentation. No, just check it out lang again. And wala namang mawawala, at least added learnings na rin sa'yo or updates na rin sa'yo. Kasi marami na rin nadagdag na mga products like that.
If iba yung magpe-present, make sure ABC rule, di ba? Make your client to listen to the presentation. Build respect. Ito hindi ko na i-detalye ito gaano, but ito yung idea. Kunwari, sa isang graduation, may dalawang speaker. Yung unang speaker, ano lang yung sinabi niya. Biglang na ano lang, biglang naglakad na lang sa harap at nagsalita. Pero yung isang speaker na lang, naman, yung pangalawang speaker, may may nag-MC, may nag-host. Guys, di ba? Before ko papasukin yung ating next speaker. Guys, make sure to listen to the speaker. Take down notes. Um, make sure na kung kaya i-record nyo. Kasi this guy is one of our successful alumni. Diba? Actually, kilala ko to when he was studying here. Father nito is farmer, mom nito is housewife. Talagang hirap na hirap. Ingat, pero through scholarship, nakapagtapos siya dito sa school natin. Pero right now, he owns multiple businesses and billions of sales na rin yung negosyo niya, mga negosyo niya. So guys, kung nakinig kayo doon sa unang speaker, make sure makinig kayo dito. So ganun lang yung concept niya. Question, kanino kayo makikinig? Sa unang speaker or sa pangalawang speaker? 1 or 2? Type nga natin dyan. So ganun lang yung concept, di ba? ABC your mentor or yung presenter, habang malayo, habang wala pa, 'di ba? More of syempre behavior, good attitude, 'di ba? Great leader, great mentor, marami natutulungan. Um, ayun, habang malayo pa, 'di ba? And yeah, during do's and don'ts and listen and learn, 'di ba? Kasi next time ito yung you will be presenting the future, focusing on how to present is done, take notes, help refocus your guest, pagkatabi mo siya, yung tipong sisikuhin mo siya. Yung ganun, joke lang. Malambot, ano lang, wag na masyadong masakit na siko. Eat before your presentation. Don'ts. Do not leave your client. Do not text or call. Do not eat. Do not butt in. Why? Kasi monkey see, monkey do. Do not do anything that will distract your client. Okay? Again, may mga 1 hour training ng ABC para mas maging clear lahat to. Closing. So, ang goal dito is lead to a decision. In short, once na napresentan, hindi babay kagad. Okay? Iba kasi pag done na yung presentation, na-closing na si mentor, biglang, ay sige, text na lang tayo, meet na lang tayo ulit, blah, blah, blah. Pero ganito siya dapat. Make sure after the presentation, na-closing si mentor, ikaw, do your personal closing. Paano? Ayan, syempre, again, same pa rin naman, share your story, ba't ka nag-join, ano yung mga concerns mo before joining, ano yung nakikita mo with this business, screenshot na lang natin, and then, ito yung magandang mga questions din to ask, di ba? Ano yung mas nagustuhan mo, yung business ba, products, or both? If given a chance to start, 300 points pa or 500 points, you will start cash ba or card? So habang dinidiscuss mo to, dun nalalabas yung mga objection eh. Like for kunwari, actually wala akong credit card eh. Actually wala akong cash. Diba? Actually, 300 points muna kasi wala talaga ako ngayon matado. So, or alam mo yun, automatic na siya yung magtatanong or mag-show ng mga concerns niya. Ang goal natin is to feel felt found, 'di ba? Handle the objection. Paano? Uy, I know how you feel, ganyan din ako nagsimula, wala din ako pang join nung una, pero 'di ba, I found out na blah blah blah. Again, may separate training for this, pero ganun yung concept. Feel felt found, hindi mo siya aawayin, 'di ba? Hindi kayo mga away dito. You will sympathize, empathize, 'di ba? I know how you feel, ganyan din ako nung una. I felt na wala rin akong oras, pero I found out kailan tayo magkaka-oras, 'di ba? Pag retired na, madalas kasi ganun eh. So I saw this opportunity as something that we can do a part of our time, part-time lang, kahit 2 hours, 2 to 3 hours. Pero yung 2 to 3 hours na yon, ibibigay yung buong time natin. Kasi eventually, you can earn full-time income dito sa business. Or kunwari, walang time, or walang money. Ganon. Actually, wala akong money rin nung una. Di ba? Alam mo naman, I started this 22 years old. Pero nga, I saw the opportunity. I saw yung kayang ibigay versus yung kaya kong
ang tinignan ko more of yung kayang ibigay, diba? Um, kunwari medyo matagal yan nag-work, diba? Actually, diba? Nung na-feel ko na wala akong pang-join, mas lalo akong natakot. Kasi imagine, 10 years na ako nag-work, tapos wala akong pang-join. Imagine, ilang years yun. Diba sabihin na natin 52,000. Ay, ganun ako, nagko-compute ako eh. Diba? Imagine na lang 52,000, divide natin ng 10 months, 10 years, that's 5,000 a year. Wala ka man lang ipon na kahit na 5,000 a year. So, ba't ba tayo nag-work? Diba? What if may emergency? Diba? Or pwede mo rin sabihin, actually, ang advice, actually, normal lang yan. 80 to 90% na nag-join sa isang, wala din naman pang-join. But, ito yung advice ko, tignan mo siya as emergency. Kasi hindi lang naman yung sana ang maghahanap sa atin ng 52,000 in the future. Possible, tuition fee. Possible, may nagkasakit. Pero question ko, gagawin mo ba ng paraan yan, yung 52,000 na yan na para malabas yung someone sa hospital, from the hospital? Gagawin mo ba yan ng paraan? Of course, yes. Question, anong plano mo? Paano mo siya gagawin ng paraan? Ganun din yung urgency na ilaan natin dito sa pag-join ng Usana. Why? Kasi ang goal natin dito, dumating yung time, hindi na natin ma-experience yung iba. 'Di ba? Hindi na dumating yung time na kunwari hiningin ng anak natin sa atin 200,000 na tuition fee, 'di ba? Hindi ka na maghahanap pa, 'di ba? Meron ka na. Ready ka na, prepared ka na. O kaya, yun nga, may na-hospital, kailangan ng 100,000, 'di ba? Hindi mo na kailangang isipin pa kasi alam mo, sobra-sobra ka na kasi na-build mo nga tong business na to, na-prepare mo siya. Kesa, 'di ba, in the future, wala kang 52,000, 'di ba? Or wala kang certain amount na yun. So, again, wag mo titingnan ilalabas mo, tignan mo ibabalik. Tingnan natin ibabalik sa atin. So, your plan din, again, maraming handling objection techniques dyan. Next is show your plan. Pakita mo yung prospect list mo, kwentuhan mo, sino yung mga market dyan, build up the market, pasign mo na rin application forms, bubble charts, meaning yung nga yung drawing, diba? This is you, diba? If nag-join ka ngayon, tama, yung iba kong contacts, pwede ko ipasok sa under your organization and you can also benefit from that. Yun yung bubble chart. Build up the market. Same with the smart timing and positioning. Halos same yung bubble chart and yung smart timing and positioning. So, ayun, lastly, the tools needed to operate the business successfully. So, syempre, internet. Tama. Cellphone. Syempre, eventually, parang yung kaninang speaker, ah, si Justin Teves, di ba? Nung una, wala din naman siyang cellphone. Grabe, nagpo-coffee shop pa siya. Nagpo-computer shop pa siya. Or humiram siya sa coach niya. Kasi nawala that time yung cellphone na ginagamit niya. Tapos, ayun, eventually, di ba, yung business na to, ang goal mo, yun yung pambili mo sa laptop, sa iPad, or sa better phone. Diba? Noong una, pinag-print out din siya. In terms of presentation materials, kung wala kang pambili ng laptop, baka naman meron kang pang-print, di ba, ng mga slides. Pwede rin yun to start with. Or pwede mo rin gamitin yung magazine. Not sure kung may magazine pa rin sa mga kit ng mga bagong associate. Pero wag yung mamaliitin yun, yung True Health magazine, if ever meron ka nun. Why? Kasi maraming yumaman using that magazine. Kami, di ba? Ako isa doon, di ba? Lumago lang kami sa True Health and True Wealth magazine. Nung panahon na wala pang iPad, di ba? Kasi hindi pa naman talaga ata na-invent that time yung iPad, di ba? So, pero may mga napa-join pa rin. At the same time, nung panahon na wala pa kayong perang pangbili ng laptop. So, walang excuses, guys. Kailangan lang natin, sabi nga ni Tony Robbins, if you lack resources, okay lang, but make sure to be resourceful. Diba? Maging resourceful tayo. Maraming way, maraming paraan to share yung sana. Kailangan lang talaga natin na maging resourceful. Presentation materials, yung mga tools natin, like PPD, Philippine Pharmaceutical Directory and Comparative Guide, malaking bagay talaga dyan to create that quick belief kagad, automatic kita kagad nila.
yung ganda ng product. And then comprehensive guide, which is ito yung list of mga sakit with recommendation from Doc J or Ray Strand, flyers and tarpaulin, personal page. Ayan, you can ask Coach Nixie, di ba? Personal page for your Usana website. And you can, again, explore your website, yourusana.com. Kasi pwede natin i-set up dun yung ating website like Lyra May Atiliano.usana.com. Ganun. Or sa akin, you can visit take 10xyourhealth.usana.com. Yeah, products for retailing and sharing. Make sure, di ba, pagdating sa products, huwag po tayong matakot kung may products. Iba kasi natatakot pag naiikunan ng products. Yes, ang goal natin, i-dispose natin yan, pero huwag kang matakot. Why? Kasi meron bang, kunwari, si Hendy Shipa, kunwari, puno yung SM ng mga products, takot ba siya? Siyempre hindi, di ba? Kasi yun yung source of income ng negosyo eh. Magano lang din sa atin, huwag kang matakot na may products ka, di ba? Basta ang goal mo, i-move mo siya. Okay? And then, kahit pa dumami yan, magugulat ka na, darating yung time na ubus ka agad yan. Promise. Ako that time, challenge ko din yan. Pero during the years, doing the business, may ipon mo yan. May ipon mo mga users mo, retailers mo. Darating yung time na ikaw pa yung mauubusan. Yung tipong wait lang magse-set up ako. Or baka gusto mag-join na para at least package, discounted din tayo sa package. And then, syempre, mga forms, enrollment form, authorization to pick up form, price list, yan. So, make sure meron tayo lahat yan. So, actually, that's it for me. I hope marami tayong learnings. Again, this is basic training. Marami pa tayong talagang matutunan from different trainings natin, from the Monday hustle every 7:30 ng gabi, ng Monday. Make sure maganda kung face-to-face. Baka punta tayo dito. Kung talagang sobrang layo mo, okay, sige. Kahit once or twice a month. Pero kung kaya na weekly, kasi meron dito as in weekly from San Rafael, Bulacan, ano pa yun, senior citizen pa yun. Meron dito mga taga-Tagaytay pa, pupunta ng Makati every Monday. So, yun, maximize natin. Iba kasi yung energy pa rin ng face-to-face. Ano pa, syempre, pag Wednesday, meron tayong power hour, which is around 10 a.m. in the morning to cater actually the international market. Pero yun nga, kung if you can watch, maganda, ng live, maganda. Pero kung hindi, may mga recording yan, YouTube, panoorin mo, kagad. Kasi kung hindi, may ipon yan, darating yung time, marami kang link na hindi mo napapanood. Meron ba ditong ganon? Ang rami ng link na na-receive kay mentor pero hindi naman napapanood. So, yan yung mangyayari. May ipunan ka ng link na hindi mo napapanood. Diba? Ayun, Paving. Greatness Daily. Ayun, diba? That's usana.com. So, yan, you can use that sa mga international market. Kunwari, napresenta naman na ng Usana, tapos ayaw niya mag-send. May mga ganun kasi. Ayaw nila mag-send ng mga details. So, pwede mo i-send yung website mo. Just click the shop. Diba? Kunwari, bibili lang siya ng product. Meron din share or sell. Diba? Or, tama ba? Ayun. Basta ganun yung shop or sell. Usana. Yun. So, click niya yung sell Usana. Dadalhin siya dun sa enrollment area ng enrollment ng website natin. And of course, syempre yung mga special events. Big events, make sure, ayan, meron tayong next gen big event ng March 16. Ayan, make sure, update tayo dyan sa AIM, Asian Institute of Management yung venue. 17 sa nakakaalam, Marriott Hotel, grabe, business attire, magandang pang-marketing yon. Make sure pagdating doon, picture with the mentors, with the venue, ang ganda ng lugar doon to build up syempre, pang ABC mo sa sarili mo, sa mga postings mo. And of course, syempre, yung mga learning, hindi lang yon kundi yung mga learnings from the people na mamimit natin doon at sa mga speakers. Ano pa? Syempre,
yung congratulations sa mga ma-recognize sa March 15, 'di ba? Sa Okada. Sa mga may tickets na congratulations, 'di ba? And then on March 15 meron din sa mga nasa medical field. Okay? Sa mga medical field, nasa medical field, make sure to register, libre lang 'yon. And then may lunch pa pag ano ka, nasa medical field ka, may license ka. Ano pa? And then syempre, Malaysia, 'di ba? Sa mga hindi pa familiar sa APC Malaysia, tara tara, let's go, 'di ba? Para mas magitan nyo pa yung bigger picture, 'di ba? Yes, powerful yung mga big events natin dito sa Philippines, pero pag international level, mas lalong lumalaking kawali natin eh. Lumalaki yung mindset palalo natin in the business eh. Especially ako that time, nakapunta ako sa ibang bansa. Uy, talaga, totoo pala talaga no, may mga Koreans na very excited building their business, mga Chinese, mga taga Hong Kong, taga Australia, from different ethnicities, 'di ba? As in, nakikita nila, 'di ba? Makikita natin na talang is an international business na wala tayong reason not to share it kasi itong mga to nga, 'di ba? Mga nasa first world countries na, 'di ba? Pero ginagawa pa rin nila yung sana. What more tayo, 'di ba? Na ang income natin dito, ang minimum wage natin income dito is napaka liit. So, ano pa? So, siguro yun na lang muna for now. Picture na lang tayo. Para at least may ebidensya tayo kila coaches na tayo ay nag-attend. Ay, 'di ba? Ay, nandito pala si Coach Manson, dun unmute. So, yeah, picture lang. In 3, 2, 1. Okay, pwede na tayo mag-leave ng room.